Sabi, kay Kristo tayo higit sa lahat. Parang kabataan lang yan. Kay Kristo tayo higit sa lahat. Do you have passions for souls? Mayroon po ba kayong damdamin pa ng pangikayat para sa mga kaluluwa? Are you ready and willing to be God's instrument to make disciples? Let's do our part. Let's do our part. We are inspired and encouraged by God. It is a sense of urgency. Hindi pwede ang papatay-patay. Ang tanong, ilan ng kaluluwa ang nadala mo kay Kristo? Hindi masama ang mag-praise team. Si Alwin po ay music director ng CMI Apalit. Choir po si Ate Hilda. Hindi masama yan. Pero ang tanong, ang dami ng kinanta. Pero ang tanong ko ngayon, ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Kristo? Ilang kaluluwa na ang nabaginan mo ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon? Church council officer ko po, mag-lead ko, kaya kong nurture, kaya kong outreach, kaya kong witness. Ang tanong, naglilid ka, ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Kristo? Matuwa na ako po kay church since birth at Chukukeni. But the question is, ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Kristo? Evangelistic service niya po ini. Dapat ang itatanong sa amin, mga pastor, dikonisa, hindi ilang core group lang, kundi ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Kristo. Meron pong nakasulat yan sa pangungumusta. Live the results with God. We are responsible for sharing the gospel, but only God can convert the soul. Having done your best, let Him do the rest. Napakabuti po ng Diyos. Goodness of God. At alam nyo, dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, ang challenge sa atin, magiging tapat ka bang tagasunod niya? Magiging tapat ka ba sa iyong relasyon sa Kanya? Mga kapatid, embracing the redemption offered, pagyakap sa katubusang inialay ng Diyos, is a gift offered to us through Jesus Christ. Acknowledge our sinfulness and need for forgiveness. Living a life transformed by God. Maganyaya, mag-imbita. Alam niyo po, ang United Methodist Church, namumuhunan. Sa church conference nyo, di ba ang daming expenses? Pero ang tanong, may na-report bang kaluluwang lumapit sa Diyos? Pagpatuloy po ninyo ang pagpapatotoo. Ipagpatuloy po ninyo ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang Metodismo ay reliyon ng karanasan. Karanasan na may Diyos na nagpapatawad, Diyos na tumatanggap sa mga makasalanan upang gawin silang anak ng kabanalan. Ang karanasang ito ay hindi lamang nila nabasa mula sa mga aklat o narinig sa mga pulpito. Ang karanasang ito ay alam nilang tunay dahil nagaganap ito sa kanilang buhay. Itang sabihan na rin kaya kang pamilya, yung asawa mo, ding anak mo, wow! Gusto ko pong tanggapin ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Wow! Gusto ko pong maganyaya ng aking mga kaibigan kasi nararamdaman ko ang pagmamahal ng Diyos ay tunay at buhay because of you and because of me. Ang pananampalataya ay hindi lamang usaping pangkaisipan at teologikal, kundi ito ay karanasan sa Diyos. Alam niyo po kaya ako bumaba ng pagka-district superintendent? Dahil mahina yung aking katawan. Di ba dito po ako bumaba sa pagka-district superintendent? Sa lugar na ito. ng annual session
Ang nais ni Bishop, hindi naman panghabang buhay na mahina ka. Pwede ka namang mag-leave, kaya lang hindi ko po kayang tanggapin sa puso ko na naglilingkod ako na wala ng lakas. Abang may lakas, abang may buhay, maglilingkod ako, hindi man district superintendent, kundi bilang isang pastor. Hindi lang bilang isang pastor, kundi mananampalatayang may relasyon sa Kanya. Alam ko po, may relasyon kayo sa Diyos. Amen po ba? Hindi man nakasulat ito sa aklat, pero nakatala sa puso at isip ng mga nakakakita sa inyo. Nasasabihin nila, wow! Amazing! Ang The Disciples United Methodist Church ay mga alagad ni Kristo na sumusunod sa Kanya, living our comfort zone. Umalis na po tayo doon sa ating comfort zone. Let us go to the great zone. Ang ating Diyos na sinasamba, buhay. Pwede po ba kayong tumayo? Bilang pagpapakumbaba at respeto sa buhay na Diyos, habang inaawit po natin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay, napakabuti ng Diyos. At nais ko rin ako at kayo na mapabuti para sa Kanya. Fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Told
dedicate ourselves. Let us commit ourselves. Kasi po ang mundo, gusto niya tayong agawin. Gusto niya na hindi natin sundin ang Diyos. Nakilala natin, Diyos na sinasamba natin, Diyos na Panginoon natin at tagapagligtas. Hindi madali ang maging Christian. Kasi ipe-persecute ka. Ipe-persecute ka, pero ang katatagan ng pag-ibig at katapatan ng Diyos ay nananatili sa bawat isa. Huwag nating hayang ang Diyos ay mapunta tayo doon sa moment na parang yung last chance ay wala na. Let us grab every chance na meron tayong lakas. Yung chance na kaya nating ipag-pray yung ating mga kapamilya na hindi pa tumanggap sa Kanya. Kaya nating manalangin, kaya nating mag-ayuno na hindi na ginagawa ng mga Kristiyanong Metodista. Kaya nating manalangin, mag-ayuno every Wednesday and Friday. And that is in-house, an open house ng ating heartwarming experience. Ako po, kayo alam ko, ayaw niyong kayo lang ang maligtas. Gusto natin yung ating nararanasan, yung ating nararamdaman, ay maranasan din ng ating mga kapamilya. Kung ang kapamilya mo ay na kay Kristo na, yung mga kakilala mo, yung kapitbahay mo, ang laki po ng San Vicente. Ang laki po ng mga barangay na kasunod ng lugar na ito. Sabi ko nga, passion for souls. 1.8 second. One soul died without Christ. Kung i-compute po natin yon, hindi po kayo ang magko-convert. Tayo lang po ang mag-aanyaya. Tayo lang po ang magdadala. Alam niyo po, ibigay natin na regalo sa Diyos as a Thanksgiving service next Sunday ng ating anniversary. Pwede niyo pong ipangako yan sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Jess, may mga extension pa ng upuan dyan. Kayang-kaya. Sabi namin noon, ang apalit, kaya niyang mag 335 na pagsamba sa umaga. Kaya niya ang midweek service na ang attendance ay 80 to 160. Alam niyo po, brothers and sisters, from 20 to 60, from 60 to 100, from 100 to 180. From 205 to 335 because of this evangelism moment. Kasi ito na po ang nawala sa atin. Mag-Thanksgiving tamo, pasalamat tamo kay ngabong Ginoo, ingkutang atin tamo bang dadalang kaladwa bilang kapasalamatan king Ginoo, aliwa mo po yung pera. Mumuna la pureng tao. Ulingin Ginoo, He came to seek and save the lost. Napakabuti ng Diyos. Yung buhay niya, yung buhay mo, hindi pwedeng maging tapat lang tayo, kundi faithful and fruitful na siya ang gagawa nun. Come on, church. Kaya ba ninyong lumapit? Hindi ko po kayang gumitna ngayon. Pero alam ko, tinatawag kayo ng Diyos na lumapit, sapagkat ang altar sa mga Kristiyanong Metodista is the presence of God. Kaya po na lumapit? Lumapit po kayo as we sing again this song. God is calling you. Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo. Huwag niyong sabihin, pota pagsisira ko. Inginu yung paluguran mo. Come on, church. God is good all the time. God is faithful to all of us. Yung goodness niya, wow, amazing. Ako po ay bunga ng paglapit ng kuya ko. For 10 years, nilalapit niya ako sa Diyos na magkaroon ng pastor sa pamilya namin. Pero alam niyo po, after 12 years, doon pa lang nagkaroon ng pastor at ako po yun. Bunga ako ng panalangin. Kung paanong bunga ng panalangin si Pastor Vic
sa bawat isa. Bunga ng paglapit at pagluhod ng aming pamilya na kami ay dalhin niya sa kanyang harapan at magdala ng kaluluwa para sa amin. So good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Pwede po ba yung I love you, Lord? Para i-declare po natin mahal natin ang Diyos. I-declare po natin na nagko-commit tayo ng buhay sa Diyos. Na tayo ay magdadala ng kaluluwa para sa Diyos. Na ang buhay natin ay patotoo sa iba. That we live in Christ and for Christ alone. And Pastor Vic will lead us in a prayer and benediction. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Aming mapagpalang Diyos, tunay nga na napakasagana ng iyong biyaya sa amin. Minsan dahil hindi namin alam na nawawalay na kami sa iyo, minsan accidentally are lost. Minsan, Panginoon, dahil nagkakaroon kami ng rebellious heart to you, Lord, kaya kami nawawalay sa iyo. At sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon Diyos, napakasagana pa rin ng iyong biyaya. Hinanap kami, hinintay kami, upang yakapin at dalhin sa isang buhay na ligtas. Kaya, Panginoon Diyos, dahil dito, malaya naming sabihin sa iyo, Panginoon Diyos, I will sing in the goodness of God because your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. Narito po sila, Panginoon Diyos, na kinatagpo mo sa sandaling ito. Nangusap ka, Panginoon Diyos, sa pananambahang ito. Pinakilala mo at ipinahayag, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya at kabutihan sa bawat isa. Kung kaya sa sandaling ito, Panginoon Diyos, samantalang kami nakayuko, nakaluhod, nakatayo, nakapikit, at nananalangin, dama namin, Panginoon Diyos, ang iyong yakap na sa aming mga karanasan, sa aming hamon sa buhay, sinasamahan mo kami na kahit kailan hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at sasamahan kami sa journey ng buhay, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Samantalang nananalangin, Panginoon Diyos, ang bawat isa, pakinggan mo naman, Panginoon Diyos, higit sa lahat ang kanilang tinig na umaasa sa iyong biyaya
na dinalapit ang kanilang mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na may karamdaman. Iabot po ninyo, Panginoon Diyos, ang inyong mapagpalang kamay. Siya na naghahanap ng kanyang ikabubuhay, hanap buhay, Panginoon Diyos. Pagpalain mo siya, dalhin mo siya, Panginoon Diyos, sa lugar na kung saan ay iyong bibiyayaang hindi mo siya, Panginoon Diyos, bibiguin. Siya, Panginoon Diyos, na nagpapasalamat dahil sa kanyang kaarawan. Aming Ama, mapagpalang Diyos, tanggapin mo po ang pasasalamat ng iyong anak na narito. Siya, Panginoon Diyos, na mayroong hamon na kinakaharap sa kanyang pamilya. Aming Ama, mapagpalang Diyos, lagi naming tandaan ang aming inawit. Your goodness is running after us, Lord. Kaya naniniwala kami na sasamahan mo kami. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong nagkakaisa kami sa isang diwa, ang isang iglesyang nagpapahayag ng pananampalataya at paglilingkod. Pagpalain mo po ang The Disciples UMC, ang kanyang gawain, ang kanyang pagmimisyon. Manatili mong samahan, Panginoon Diyos, at magbigay kalugod-lugod sa iyo ng isang mataas na papuri. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming community. Pagpalain mo po ang San Vicente. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang Pagpalain mo siya, Panginoon Diyos, sa kanyang gawain, sa kanyang si D.S. Josel, sa kanyang gawain, Panginoon Diyos, sa kanyang health, higit sa lahat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo siya kung paano niya pinagpala ang kongregasyong ito sa kanyang kongregasyon, kasama, Panginoon Diyos, ng kanyang nais pang ipaglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa mensaheng narinig namin. Dahil dito, Panginoon, patuloy naming ipinapahayag ang iyong mabuting balita mula dito hanggang sa aming pag-uwi. Isang hamon na kagaya din namin ng aming mga mahal sa buhay ay mayroong Kristong nabubuhay sa aming puso upang manatili ang pagmamahal at pagkakaisa. Pansamantala, Panginoon Diyos, uuwi kami. Pansamantalang maghihiwalay, mananatili sa aming puso at isipan ang mga mensahe mo sa amin at manatili kaming naglilingkod sa iyo. At lahat, Panginoon Diyos, ng aming hiniling ay aming tatanggapin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. At ngayon, tanggapin natin ang mapagpalang pagpapala ng ating Diyos Ama na pinanggagalingan ng buhay. Ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang nagliligtas ng buhay at nagpapahayag ng isang dalisay na pagmamahal. At ang pagpapala ng banal na Espiritu na siyang magbibigay tatag at init at passion sa atin sa isang ganap na paglilingkod. Sasamahan tayo para sa isang buhay na ganap, banal, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. Bless you. and keep you. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you peace. The Lord make his countenance upon you and give you
Na po. Thank you po for reminding us na kaya kami pong welcome niya po in open house evangelism. Thank you po for reminding us na we are responsible to preach the gospel karentao at mantun kaluluwa the passion of soul na ibalik tamo po kaya katamong Ginoo. At balo tamo po na masayaya po yung Ginoo at lalong-lalong dakala ang heling papalakpak keng langit. Pagita mo po, may challenge tamo po na mag-evangelize karengalwan tao na mas burida pang akilala yung Ginoo. Kaya naman po, we would like to thank you so much, Reverend Jocelyn G. Lagman, for blessing our congregation with an inspiring and powerful message during the Evangelistic Sunday with the theme United in Christ, stronger in faith and purpose and passion for soul. In thankfulness and recognition given this second day of March 2025 at the Disciples United Methodist Church, San Vicente, Mexico, Pampanga. Signed by our Administrative Pastor, Reverend Victor El Raimundo, our Johannes Lerma, Austria, our Council Chairperson, Brother Gerson S. Maniti, our lay leader, Sis Wilma D. Mendoza, and Witness Ministry Chairperson, yours truly. Thank you po and God bless po. Palakpakan tayo po yung kakatamong speaker.